ang isang Claude. Pinababa yung damage na nakuha niya sa mga items. So, but still, it's a count. To game number 2. TNC Pro Team. AP Bren. Sino ang magwawagi para sa ating last match of day number 1, week 4? Well, nabanggit mo na rin kanina to, Brigida, na recently buffed yung isang Akai. Pinataas yung kanyang shield and yung damage na binibigyan ng kanyang mga skills. So, straight up, pwede siyang sumabay doon sa gusto ng TNC Pro Team na early game. Kaya niyang mag-provide ng damage and look at Pando. Dito, Wanderer pa lang, ini-involve niya na yung sarili niya and they were able to get that first blood. Sinalubong nila. Literal na abang ang ginawa doon ng AP Bren. Parang pagka-clear, dumiretso sila doon sa River Bush. Not a good pick-off if you're TNC Pro Team, but at least it happened now at hindi mamaya. Hindi ganun kalaki yung makuha ng AP Bren sa pag-pick off kay Goyo doon. Well, clear yung ideas, looking at the emblems. But then again, Flicker. Few will try and flicker out para makatakas doon. Now, going back. Boy Bren! Ay, teka lang. Bentix! Hindi na natantanan. Teka lang, pinasok na nga. Pero mukhang si Bentix pa nga ang mabibigyan. Few still survives. Napakaaga ng ating balagbagan. Middle lane! Hindi rin tatatapos doon. Meron pa palang isa. Si Goyo ang isusunod. So far, AP Bren, 3-0 na. Clear frustration na nakita natin galing sa side ng TNC Pro Team na sobrang gigil talaga para mahuli si Few. Outplayed by the idol of the kids. Sumabay lang siya kasi sabi kanina na outplayed siya ni Innocent eh. So siya naman daw ngayon. Now going back to the thought, nung nakita ko nga yung emblems, tatlo yung naka-Wilderness Blessing sa side ng TNC Pro Team. Clearly, gusto nilang hawakan yung early, which is napipigilan ng AP Bren. Because of those scattered team fights, yung sa mga surprising na pick-ups na ginagawa nila with a team fight-centric lineup like this. Okay, level 4 na dito si Ogan. Bentix hindi pa. Wala na nga ang explainer ng TNC, kaya medyo alanganin yata ang kanilang magiging pagpasok sana for contesting this first turtle. Mukhang hindi na nga nila na-contest pa. AP Bren ang nakasecure. Ito yung complete opposite ng inaasahan natin coming into the early game, Joshi Gigs. Parang sabi natin, dapat TNC nakakakuha ng early. Yeah, you see here a fact about Ajay. Second in KDA and average assists among all XP laners in MDLPH S2. So no surprise na siya ang kinuha ng TNC Pro Team to help them out for their campaign here in the regular season. Again, Bentix. No surprise din na siya yung unang pinick off prior the turtle, pero si Ogwen yata ngayon hindi na makakast yung Primal Wrath. Sinalo yung Decimate ng kanina pa gustong magiganti na si King Kong. So, bumabawi na yung TNC. Ito na yung potential. Ito na yung snowball na tinatawag natin na kailangang pigilan pa ng AP Bren. Kasi masyado pa naman maaga na sabihin na kokontrol na talaga ng AP Bren eh. Yung mangyayari up to the mid-game. Now, Pandora and AJ, look at the damage! Grabe. Ang sakit, pero may petrify na natitira. Bumalik din yung buhay ng si Liu at mukhang ibinuhos ang lahat para mabawian si Pando. Napakarami at napakabilis nung nakita nating respo. Surprise call, pero AP Bren, mirror rotation. Magpe-pressure dito yung goal leader ng TNC habang makakapush sila sa taas. Well, maganda naman for TNC na kinumit nila yung mga resources nila na yon. Kasi they were able to take down the third, not just the energy shields, which in return for AP Bren, hindi nila nakuha yung Tori sa baba. Mas malaki ang nakuha doon ng TNC kasi Bawe at Tore na malapit pa sa kung saan magsuspawn yung susunod nating turtle. So, malaki-laking advantage yun kung magkakaroon man tayo ng pagkakakitaan dito or yung kitaan sa pagitan ng dalawang. Iba pala yung pagkakakitaan. No? Parang ano yun usapang trabaho na. Pero, ayun, 8 seconds prior the next turtle. At mukhang gusto rin namang bawian ng TNC ang pag-secure nito this time around. Sila ang nauna sa pagposisyon. Okay, second turtle up. Tingnan nyo yung mga dalawang roamer ng kapanan natin, Bentix, Ogwen. Ngayon si Bentix ay tatalon. Mahuhulin niya nga doon si Ogwen, pero dalawang ikot ang ating nakikita. Makaka-flicker out si Ogwen at kinas niya nga yung Primal Wrath. King Kong still the one being able to secure that turtle. Kaya naman pinagsusuntok na ni Pando at aalis na lang yung mga miyembro ng dalawang kupunan. Ito yung difference nung dalawang roamers natin. Etong si Bentix, may kailangan niyang dumistansya muna. Yung surprise ng kanyang talon. Meanwhile, Ogwen, kailangan niyang humarap agad. Kasi kailangan niya mapuno yung bar ng kanyang passive para magamit niya yung Primal Wrath into its maximum potential. Okay, Bentix, tuloy-tuloy ang galaw nila. Or TNC Pro Team rather. Pagkatapos ng
hindi na gustuhan na start, they have found a way to turn things around. Si Goyo rito ang mamamataan, pero si Ogwen, medyo nangangalahati na yung buhay niya. Ikakas na nga ba yung Primal Wrath? Mukhang hindi naman muna. Walang decimate na kinumit. Grabe. At nabuhay naman ang mga players na nagkita doon sa bandang bottom lane. Oh, Joshua guys, grabe yung microhan ng dalawang teams. Kitang-kita mo na naghihintayan sila ng mga skills bago mag-commit sila. Oy! Uy! Eto, wala na dapat hintayan. Kaso, may Purify tsaka BMI pala na tinatago si Super Marco. Okay. Handa siya sa posibilidad eh. Kasi pwedeng paulit-ulitin gawin ng TNC Pro Team yun sa kanya. Wow. What a sudden call by TNC Pro Team to commit to that. Again, pag meron kang Kufra, kung meron kang Faramis, even though hindi masyado maganda yung umpisa ng laban mo, kailangan mo din ipataas pa ang iyong ikot. Your pace. Paano makahanap ng place around the map? Items. Any key things we're looking out for? Oy, meron ng blade armor pala. Si Kyle Teasy. Pwede niya agad harapan yung manggagaling na damage dito kay Innocent. And yun naman yung mahalaga for this Akai na makasustain siya. Kasi technically, ang Akai para manalo sa mga Red 3 battles, haharap talaga siya. And at the same time, gagamitin nyo kanyang heavy spin. Now, may stretch. Hindi yata aabot doon. Si Ben Things mataterify, pero malalaman kung nasaan yung ibang mga miyembro ng AP Bren. This is once again 8 seconds right before the next and possibly hindi na nga maging turtle pagka hinintay ng dalawang teams. Pero itutuloy naman nila ang pag-secure. Mukhang turtle pa rin ang kanilang ilalaban. Bentings! Mahanap doon si Ogwen. Ginamit na rin yung kanyang Tyrant's Rage. Pero ngayon magsasasagot ang AP Bren. Flicker out para kay Bentings dito. Pero nandyan rin yung Black Dragon form na magmumula kay Ajay. Hahanapin niya yung mga miyembro na nandoon sa bantang likuran. Pero ngayon, siya ay mag-isa na pagitaan. King Kong once again secures the my! turtle. At dyan yung Blazing Duet. Pero si King Kong ang hahabulin. Siya ngayon ang hindi papatakasin. Nakuha mo yung turtle. Kailangan makuha namin yung kill. Gusto ko lang sabihin na AP Bren, nakuha nila yung ideal na prerequisite before that turtle fight. Nakuha ni Few yung Nether Realm mula dito kay Goyo, and also may ultimate pa si Kyle TZ, and even si Pando ay kasama doon sa equation na sumasama all the time bago pa man mag-spawn yung turtle. But then, yung retry skill ni King Kong. Yeah. Nakasetup din si Ajay ng magandang petrify sa dalawang miyembro ng AP Bren. Kaya ata na guluhan yung pag-retry ni Kyle at ang pag-secure ng turtle na yon para sa AP Bren. But ito naman yung ganti nila. Kukunin nila yung purple buff ni King Kong. Sobrang commendable ng hindi nagiging behind in terms of levels kahit na ganito yung sitwasyon ng TNC, especially their jungler. At yung fact na paulit-ulit talagang nasi-secure ni King Kong yung mga objectives, yung mga turtles na nakikita natin. Kung maulit man yun para dito sa ating paparating na Lord na ayaw naman sana mangyari ng AP Bren, baka ito pa yung opportunity ng TNC na lamangan in terms of objectives yung AP Bren. Oo, tsaka kailangan na rin respetuhin ng TNC Pro Team si Super Marco kasi ang saya ng buhay niya, hindi siya nahirapan sa pag-farm. May golden staff na siya, malapit na ata siya mag-DHS. Kyle TZ, ito lang yung bilis ng pag-farm ng isang Akai, which is we would expect. Pero Bentings, maganda sa mga position niya like that pero may kakayahan yung AP Bren kasi na pumace check. Kasi alam nila na wala din namang burst sa kanila. Enough yung info kasi si Super Marco on the mid lane, tatlo yung nakaharap. Maybe TNC Pro Team, kailangan mo na lang itago yung mga positions nila at this very particular moment, knowing na 16 seconds na lang, may Lord na. Kailangan silang mauna doon sa mga bushes and at the same time, from out of nowhere, na jump mula kay Bentings. Oh, yun gusto mo talaga sa TNC ngayon mapangharian yung mga brushes na parang mayat-maya laging dinadaanan ni Pando kaya medyo nagiging challenge talaga. Yeah. Hindi ka basta-basta makapwesto kasi papasok si Pando sa mga bush at nakakahanap naman talaga siya ng way na maka-out kahit na anong mangyari. Pero ngayon, ayun ang ginagawa ng TNC. Mas tago talaga ngayon, sina Ben Things, King Kong lang ang nakalitaw. At kahit anong mangyari, makakalipad naman agad si Ajay kung gugustahin niya. So sayawan muna para dito sa dalawang kupunan. Lord Dance, number 1. Para sa game number 2. Sino ang magko-commit muna? Anywhere in the map, hindi lang dito sa Lord. Pwede Baka tumalon meron- si pwede tumalon. Bentings. Tingnan natin. Super Marco, meron na corrosion sites na pala. Innocent, hindi alam ng AP Bren yung kanyang posisyon. Maaari siyang tumalon na lang bigla. Pero Bentings, kailangan na kailangan talaga dito yung talon niya. Pero may innate kasi na pang-counter ng AP Bren eh. Yung ikot na naman ni Kyle. Noy, mahanap ni Ogwen, makakancel yung Oh! Tyrant's Revenge. Oh! Pero si King Kong pa rin ang makakasecure ng Lord. Ngayon, hinahabol na ng AP Bren yung mga players ng TNC. Pero kahit na nagkaroon ng ganoong sitwasyon, hindi na muna tayo makakakita ng laban. Kaso si Ajay pumasok, meron pang Petri, wala. Pero si Ogwen nandoon, Bentings! kaso yung pagpasok ni Bentings sa may ipit na magpumula
Inikutan ni Retrian. Tapos nakakuha pa ng mga kills at ng Torre, ang TNC Pro Team. Gusto ko lang sabihin doon na wala rin talagang humawak sa kanya. Nakuha niya yung gusto niya na okay, makakapasok ako dito. I trust my retry skills. And he did. Got that Lord. Another steal from King Kong. Now, what's left for TNC Pro Team is to maximize yung kakayahan ng Lord na to. Makapag-push ng outer turrets. Pero look at Pando. Sinasalubong niya na agad yung lane na sa bottom. Kahit man lang isang lane maprotektahan nila ngayon. Ito yung sinasabi natin na kapag nakuha talaga ng TNC yung Lord na to, liliit na ng sobra yung mapa para sa AP Bren, and it's exactly what happening. Naagapan man ni Pando yung bottom lane, hindi natin matatanggal yung fact na base turrets nila ay exposed na puwera doon nga sa inangat na lane ngayon ni Pando. Laking gulat na naman ng AP Bren. Grabe yung retry ni King Kong. 5 towers to 2. Lamang ngayon ang TNC Pro Team sa Torre, sa space, sa mapa. Looking at the items, neck and neck ang dalawang gold laners. Malapit lang ang kanilang gold. Pero ang nagiging worry ko dito for TNC Pro Team, if hindi nila ma-end Oo. at around 15 minutes tong laban, maybe it's a Claude time. Pa-wind of nature na si Super Marco. That would give him freedom to reach those backlines with the Blazing Duet. Etong si Innocent meron na rin naman siyang Wind of Nature. So parang, oo nga, it's time for TNC na gumawa na ng laban. Maghanap na talaga ng pwede nilang ipanalo. I-force na nga yung mga clashes na alam nila or alam natin na clearly magagawa naman nilang lamangan as of this moment. Pero ang AP Bren din na nagsasama-sama ng paulit-ulit, mukhang nag-iingat din na hindi mangyari yun kasi alam nila na isang push na diretso pwedeng tapusin ng TNC to. Okay, number 1, wag muna magpakita si Goyo sa mga clashes. Tago Wag muna. ibigay ang Netherrealm. Number 2, hawakan na ni Bentings yung bush na yan. Wag niyang bibitawan. Kasi 26 seconds na lang, my lord na naman. This is gonna be a very crucial one. And if King Kong mabigyan na naman ng kalayaan na pumasok na lang bigla in retribution, this could be deadly for AP Bren. Huwag kang BBTU bigla para sa dalawang koponan na to. Hintay lang. Ramdam mo yung tensyon sa Shooting Gallery Studios. Sobrang taas ng halaga para manalo yung dalawang teams. A win for these two teams means so much to the Bees, to the Hive, to Phoenix Army that they are holding on. Oh! Ang hinanap nila doon ay walang iba kung hindi si Ogwen. Gagamitin na ba yung Primal Wrath, ika-cancel. Doon yung Earth Shatter. Nakukomit naman din pala kahit papaano. Kaya naman yung Heavy Spin. Ginamit na rin ni Kyle TZ. Ajay ngayon nag-iingalo pero yung Netherrealm sasagipin siya doon. At si Ogwen nag-Primal Wrath na nga. Pero walang nawala sa parehong kupunan. Okay, ang daming ulti na nagamit na. 2, 4 para sa TNC Pro Team. 3 na para sa AP Bren. But mabilis naman bumalik yung ultimate ni Pando na nag-clear ng minion wave sa taas. Still no clear winner for this Lord. Alam mo, gusto ko lang i-comment yung ginagawa ni Pando na consistent pressure doon sa dead lane. Mapapwersa talaga at mapapwersa yung TNC Pro Team na magbigay ng isang tao to react on that. And that's gonna be Ajay. Alam ng AP Bren na walang Netherrealm. Pwedeng burst nila tong Lord, pero nire-respeto pa rin nila yung talo ni Bentings. Hindi nila alam kung nasan. Hindi tatamaan si Ogwen. Okay na iwasan. Right at the edge. Kamuntikan. Nararamdaman na natin yung kaba. Oh! Pero may sentry doon. Nagagamitin si Ajay. Super Marco. Napapury Fury. na siya. Alam na yun ngayon ng TNC. Wow. Few already has a Divine Glaive as well as sa Valentina. So masakit na ang damage ng mid laner ng AP Bren. 15 minutes yung timer dito ni Josh Kings para sa TNC Pro Team. Lumalapit na doon sa point na yon. This Lord could be game winning. Series ending. TNC, AP Bren. Sino makakakuha? Ajay goes with the Black Dragon form. Maghahanap na nga dito ng mga players si Ajay. Yung Lord ay medyo very low na nga. Pando, hinahanap sila Innocent. Bentings, bouncing ball. Pero nababawasan na rin sila kahit papaano. At yung Lord na kailangan natin natukan dito. King pa rin ang makakasecure ng Lord. Kaya naman ang AP Bren, ipa-force na nga nila yung laban na kanina pa nila hinahanap. Mapapatumba nila ngayon si Ajay. Kinakailangan ngayon na sumunod ang depensa. Sabi ni King Kong, I guarantee I gotcha. At nakuha na naman niya ang isang key objective para sa TNC Pro Team. Tuloy ang laban ngayon dahil naghahanap ng laban no! ang TNC. Innocent na papabayaan. Pero yung Blazing Duet mula kay Super Marco maliligate nung Wind of Nature. King Kong dito na-isolate mag-isa. Decimate, ikinumit na nga pero makakatakas naman ang mga miyembro ng AP Bren. But maybe not! Kasi pumasok pa rin si Bentings. Will take her out din naman para makatakas at disengage na ng tuluyan. Pando! With a crucial save kay Few. Yung
Decimate naka-up eh. Isang palo na lang, isang pindot na lang, pero out of range because of the knockout strike na naman na nanggaling kay Pando. What a crucial move para bigyan ng paghinga ang AP Bren. Ang sakit! Oh! Binana ni Innocent si Kapitan Few! Bendix! Okay? Hindi siya tinatawag na heavy crossbow kung hindi talaga siya mabigat. Pero si Super Marco ngayon, inuunti-unti yung buhay ni King Kong. Makaka-BMI out, hindi masasaktuhan nung talon. Pero ang AP Bren ang nakikita natin on the defense talagang sobrang dikit na nung nakikita nating sitwasyon. Tuloy pa ang laro, hindi pa tapos ang Game 2, hindi pa tapos ang serye. A win, very important for these two teams, TNC Pro Team, King Kong putting on an all-star performance to keep TNC alive. Winning condition for AP Bren, retry. Oh. Kailangan nang ma-secure ng AP Bren yung next na objective para ma-solidify din yung hindi pa nakukuha si Super Marco. Yes, wala pa siyang deaths dito, lock item na siya, pero hindi nila nako-convert into kills that much. That's an 002 for a Kulod. So surprisingly, dapat parang mas mataas eh. Makakakuha siya ng kills or assists. Immortality Pop para rito kay Ogwen. Pando, pinagsusuntok yung mga nandun sa likod. Pero si Ajay, ganoon din naman ang kanyang ginagawa. Kaso sasalubungin siya ni Kyle TZ. May ipit siya dito sa bandang mid-bush. Nandun yung Netherrealm para sa gipin ang kanilang mga buhay. Pero si Ajay, hindi na masusurvive pa. Merong ginopy ang Netherrealm dito na magmumula kay Few. Kaso ang AP Bren, very low on HP Grabe, na. Pando! Pinagsusuntok yung tatlo. Kaya naman makaka-double kill si Kapitan. At mababawian din naman ng TNC. Pero still, mataka-takas si na Kyle TZ. Wow! Pandora the Explorer finds the mark, but TNC finds the counter. Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Again, we're back on a CISO battle. Hindi na naman natin alam. 17 minutes onto this game. Sagutan lang. Fast talk eh. May problema? Sagot agad na binibigay ng dalawang teams. TNC Pro Team. Eto na naman yung mga talon ni Bendix na bigla-biglang kumukonekta. Yung mga yakap, yung mga setup, and AP Bren naman yung effort ni Panto. Yung crucial na knockout strike giving the double kill for Oo. Few. Fast hook! Tito Josie, laban o bawi? Laban. Retry o laban? Retry. Iba ka, Professor Jushi. May fast talk din pala. Pero kung si King Kong yung talagang kino-comment natin for this match, it's also Pando on the other hand na napakaraming ginagawang possibilities para sa kanyang mga kasama. Wala ng Black Dragon form ngayon para sa side ng TNC. They were already able to get some information. Kaso, wala yung dalawang membro ng AP Bren para dito Unti-unting nagpa-fall down yung power spike na meron ang mga members ng TNC, King Kong specifically. Pero pinapakita at kino-compensate niya with execution. May conceal play mula kay Open. Ano ba sila? Ay! Oh! Nahanap pero sumabay yung nakap ng Lord! Kasunod naman yung Terrify! Netherrealm. And yung clutch Netherrealm! Pero si Pandora pinagsusuntok rin naman yung mga nakikita niyang Kyle TZ membro! Napakarami ng low si Goyo ang unang tutumba! At ngayon mababawasan ng isang miyembro ang TNC pero yung passive, buhay na naman si Goyo bigla! 5v5. Still 5v5. Ito naman yung conceal play ng TNC. Oh, hinahanap si Super Marco! May blazing to and Wind of Nature na mapipilitang gamitin! Napakaraming na burn na resources! Wind of Nature forced back. AP Bren, TNC Pro Team. Walang bibitaw pa rin sa Lord. Nakawak pa rin yung dalawang junglers, Kyle TZ and King Kong. A lot of ultimates have been used pero the thing for TNC, Oh! yung talon! Yung paghanap kay Kapitan! Wala nang Valentina ngayon para sa side ng AP Bren! Few is through, but AP Bren, kaya pa rin ata nila mag-contest dito habang buhay pa si Kyle TZ, but it's 5v4. Lamang ang TNC. Can they force a game number 3? Pando, medyo delikado. Nakikita natin ngayon kung paanong isinasayaw pa din ng Bren. Si Super Marco Or si Marco. parang iba yung kanyang pinaplano doon. Pero si Open, very low na HP na. Ajay mukhang hahabulin talaga sila. Primal Rat, makakas pa. Clutch, pero may petri na natitira. Grabe, Aabot grabe. pa yung kamao. Mabalik yung buhay ni Open. At si King Kong hanapin nga lang siya. May Decimate. decimate, pero hindi aabot Agad. para tapusin yung Oh! buhay niya. Mega kill still for King Kong as he takes him down. Pero si Super Marco nabasag yung top. Wow! TNC! Walang roamer ang AP Bren. Mahirap makapag-hold at makapag-contest sa Lord. Nirarush na
ng TNC. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat sa Okay, mga si split Pew. push na ginagawa ni Super Marco. Pew is here as well. Okay, ito yung signature push na ni Bentings ha. Parang palagi pinamamahayan niya na to. Pero ang sakit na ng damage na meron din si Innocent. Nakita natin Bentings! kinakailangan umurong to ni Pando. Pero yung Bentings! talon na magmumula kay Bentings, may iwasan din naman kahit paano yung Super Marco. Ngayon naman, sila ang very low on HP. Nagbabalik na rin si Kapaglan para i-boost yung magic damage na kinakailangan kontra doon sa mga medyo Namiss! squishy na heroes dito ng TNC. Yung top lane! Pero si Bentings dito Yung may top lane! delikado yata. Pando! Kaya kailangan nating tutukan din si Pando sa kabila. Nahati Going na yung again! mata ko! Saan Referee! ako titigil? Kaya kailangan Referee! yan! TNC ang makakakuha! At Jai go down and out gonna be decimation chain para kay King Kong. Habulin pa niya dito si Pew para si Super Marco. Mananakap. Walang win of nature dito. AP Bren malapit pa rin. Innocent with a dazzle. Papasok siya. Immortality for Super Marco! Innocent! Napakarami niyang ginawa pero siya pa rin ay tuluyang tutumbahan. Ngayon naman si Bentix, may mahuli na namang dalawa. Kinakailangan nga lang yatang mag-disengage Ay, dahil wala! nakakahuli din naman ang AP Bren kontra sa kanya. Pagdo! Oh! Napapa-immortality! Ang ending nun, 2-on-2 lang. Pero yung Lord is still on AP Bren, that crucial retry win condition, maaari pwede pa rin gamitin para tapusin yung laban. Ang ending nun, hindi pa tapos ang laban. Tuloy pa rin ang TNC versus AP Bren game number 2. Wala si Super Marco to push para sa AP Bren at mukhang makakadepensa ang TNC dito. Kaso ang AP Bren sisiguraduhin nila na makakakuha Nagwin? din at least Pando? sila man lang. Bentix! Pero makakahuli dito si Benting. Si Panto na ipit under the turret pero may minion naman kahit pa paano. Kaso doon naman sa kabilang Oh! si Silco is Benting, down! kinakailangan mong tignan dahil ibinubuhos niya na rin lahat ng damage na kaya niyang exhaust using the Primal Wrath. Benting din dito, May todo mga depensa minions, para sa ha? mid lane pero tingnan mo yung ginagawa ng mga players ng AP Bren. May mga minions, buhay naman na si Innocent. At makakadepensa na ng tuluyan ngayon ng TNC Pro Team. Wow! Okay. Alright, Shooting Gallery Studios maging high para sa AP Bren and TNC! Crucial plays after crucial plays. Jumps, setups. Pero ngayon, 5 na ang AP Bren. Ito na ang literal na gustong gawing pagsugod ng AP Bren as they focus on to the Tawala, base Netherland. turret. Nandiyan yung heavy spin, may ipit si Innocent. Hindi muna makakadepensa. Kapentry! Pero